Ang bawat magandang kwento ay may simpleng simula. Dito nagsimula ang kwento ni Papa sa isang maliit na bahay sa San Nicolas, Victoria, Tarlac. Hindi marangya ang buhay, simple lamang, pero doon pa lang, unti-unti nang hinuhubog ng Diyos ang buhay na gagamitin niya balang araw. Ako yata ang isa sa pinakamasayang naging kabataan sa Victoria, Tarlac. At masasabi kong hindi lang basta masaya kundi makulay ang aking kabataan. Bata pa lang si Papa, natutunan na niyang magsikap. Habang ibang bata ay naglalaro, siya ay naglalako ng ice drops sa ilalim ng araw. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Panglima siya sa 9 na magkakapatid at bawat araw ay kailangang kumilos para makatulong sa pamilya. Sa murang edad niya, natutunan niya ang sipag, tiyaga at sakripisyo. Hindi pa niya alam noon na habang natututo siyang maglingkod sa kanyang pamilya, inihahanda rin siya ng Diyos upang maglingkod sa mas marami pang tao. Bata pa lamang si Papa, kilala na siya sa kanilang lugar dahil sa kanyang husay sa pag-awit. At dahil sa kanyang tinig, naging malapit siya sa simbahan. Naging bahagi siya ng choir. Nagsilbi rin siya bilang altar boy. Noon, pangarap pa niyang maging pari. Sa murang edad, may puso na siyang maglingkod sa Diyos. Hindi pa malinaw ang lahat, pero doon pa lang, unti-unti nang ipinapakita ng Diyos na may tawag siya sa buhay ni Papa. At ang simpleng paglilingkod na iyon ang naging unang hakbang sa mas malaking plano ng Panginoon. Habang lumalaki si Papa, mas lalo ring nahuhubog ang kanyang disiplina. Bilang Boy Scout, natutunan niyang maging responsable, matatag at handang manguna. Kinalala siya bilang Most Outstanding Boy Scout. Nagkamit din siya ng mga parangal tulad ng Best in Scout Palabas, Best in Scout Song Composition, Best in Cheers at Best in Drawing. Pero higit sa mga medalya, may mas mahalagang hinuhubog ang Diyos. Ang kanyang karakter. Dahil ang tunay na paghahanda ng Diyos ay hindi lang nakikita sa mga awards. Minsan, makikita ito sa pusong natututong maging tapat kahit bata pa. Mahalaga kay Papa ang pag-aaral. Naniniwala siya na ang edukasyon ay daan para mabago ang kinabukasan. Pero hindi naging madali ang daang iyon. Sa umaga, estudyante siya. Sa gabi, manggagawa. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay patuloy na lumalaban para sa pangarap. Nag-aral siya ng Mechanical Engineering sa National University bilang working student. Hindi man niya natapos ang kursong sinimulan niya, hindi rin niya binitawan ang kanyang responsibilidad sa buhay at sa pamilya. At minsan, kapag hindi natutupad ang plano natin, doon pala nagsisimulang ipakita ng Diyos ang mas mataas niyang plano. Pagkatapos ng klase, hindi pa tapos ang araw ni Papa. Dumidiretso siya sa trabaho. Naging auto diesel mechanic siya sa Pilipinas Hino Corporation, sa Mitsubishi Motors, at kalaunan, mobile mechanic ng generator units sa Goldilocks Bake Shop. Makinang inaayos ni Papa noon. Pero habang ginagawa niya yun, may mas mahalagang inaayos ang Diyos sa loob niya. Tinuturuan siyang maging masipag, maging matyaga, maging tapat, at maging mapagkakatiwalaan. Hindi pa niya alam noon na ang mga kamay na dating marumi sa grasa ay gagamitin din ng Diyos upang maglingkod, magpalakas ng loob, at umakay ng maraming tao palapit kay Kristo. Hindi man natupad ang lahat ng plano ni Papa para sa sarili, masigit namang natupad ang plano ng Diyos para sa buhay niya. Sa National University, hindi lang pangarap ang unti-unting nabubuo sa buhay ni Papa. Doon niya nakilala si Mama Mean. Nagsimula sila bilang magkaibigan,
At habang mas nakikilala niya si Mama, unti-unti ring nahulog ang loob niya. Nang malaman ni Papa na si Mama ay Kristiyano at nagsisimba tuwing linggo sa JIL, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Kada linggo, sumasama siya sa church. Sa simula, para makita si Mama. Pero habang paulit-ulit siyang pumupunta noon, may iba palang naghihintay sa kanya. Ang Diyos. Dumating ang panahon na hindi na dumadalo si Mama sa parehong church. Pero si Papa, nagpatuloy. Nagsimula siyang pumunta dahil sa pag-ibig niya kay Mama. Pero nanatili siya dahil natagpuan niya ang mas dakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Pero doon talaga nagsimulang magbago ang lahat. Hindi lang nakilala ni Papa ang simbahan, nakilala niya ang Panginoong Hesus. Unti-unting binago ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang pananaw, at ang direksyon ng kanyang buhay. Ang mga pangarap na dati ay para lang sa sarili, napalitan ng hangaring mabuhay para sa Diyos. Mula noon, hindi na siya ang dating Teddy. At habang binabago siya ng Diyos, unti-unti rin siyang naghahanda ng mas malaking misyong ipagkakatiwala sa Kanya. Dahil kapag binago ng Diyos ang puso ng isang tao, binabago rin niya ang kwento ng kanyang buhay. Ang simpleng panliligaw ay nauwi sa isang pangakong panghabang buhay. Hindi lang sila naging mag-asawa. Naging magkasama silang tumugon sa tawag ng Diyos. Sa bawat saya, sa bawat pagsubok, magkasama silang nanalangin, naglingkod at nagtiwala sa Panginoon. At habang binubuo ng Diyos ang kanilang pagsasama, unti-unti rin niyang binubuo ang pamilyang ipagkakatiwala niya sa kanila. Isa sa pinakamagandang regalong ibinigay ng Diyos kina Papa at Mama ay ang aming pamilya. Hindi naging perpekto ang buhay namin. May mga pagsubok, may mga luha, may mga panahong kailangan lang lumapit at kumapit sa Diyos. Pero sa lahat ng yon, nakita namin ang katapatan niya. At bilang mga anak, isang bagay ang hindi namin malilimutan. Bago naging pastor si Papa ng maraming tao, naging Papa muna siya sa aming lahat. At mula sa aming tahanan, mas lalo pang pinalawak ng Diyos ang kanyang ministeryo. Sa pagsunod ni Papa sa tawag ng Diyos, isinilang ang Jesus the Heart of God Worship Center. Hindi ito nagsimula sa malaking gusali o maraming tao. Nagsimula ito sa isang pusong nagsabing, Lord, gamitin mo ako. Unti-unting may mga buhay na nabago. May mga pamilyang naibalik sa Diyos. May mga taong muling nagkaroon ng pag-asa. Dahil kapag ang Diyos ang may akda ng isang pangitain, siya rin ang tapat na tutupad nito. At hindi pa doon nagtapos ang plano ng Diyos. Makalipas ang 1 taon, isinilang naman ng Jesus the Heart of God Christian Academy. Naniniwala si Papa na ang susunod na henerasyon ay kailangan makilala si Kristo habang bata pa. Kaya hindi lang simbahan ang itinayo. Nagkaroon din ng paaralang huhubog, hindi lang ng isipan, kundi pati ng puso at pananampalataya. Dahil ang mga batang inaabot ngayon, sila rin ang magiging mga lider sa kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, maraming responsibilidad ang pinagkatiwala ng Diyos kay Papa. Naging pastor, naging guro, naging school administrator, naging mentor, naging businessman, naging leader ng iba't ibang organisasyon at ministeryo. Pero kung tatanungin mo siya kung alin ang pinakamahalagang titulo, hindi niya sasabihing pastor. Hindi rin niya sasabihing administrator, kundi lingkod ng Diyos. Isang taong handang makinig, handang tumulong,
at handang maglingkod kahit walang nakakakita. Marahil iyon ang tunay na sukatan ng isang leader. Hindi kung gaano karami ang sumusunod sa kanya, kundi kung gaano karami ang kanyang naakay na sumunod kay Kristo. At iyon ang pamanang patuloy naming nakikita hanggang ngayon. Kapag binalikan namin ang buhay ni Papa, isang bagay ang malinaw. Mula sa batang naglalako ng ice drops, hanggang sa pagiging pastor, asawa, ama, guro at lolo, iisa ang nanatiling sentro ng kanyang buhay. Ang Diyos. Ang bawat luha, bawat sakripisyo at bawat tagumpay ay naging patunay ng katapatan ng Panginoon. Dahil ang buhay na ibinibigay sa Diyos ay hinding-hindi niya sasayangin. At hanggang ngayon, patuloy pa ring isinusulat ng Diyos ang kwento ng kanyang buhay. Ngayon, isa na siyang mapagmahal na lolo kay Rian. At nakakatuwang makita ng pagmamahal na ipinakita niya sa amin noon, siya ring pagmamahal na ibinibigay niya ngayon sa susunod na henerasyon. Marami nang nagbago sa paglipas ng panahon. Marami ng buhay ang naabot ng kanyang ministeryo. Pero may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang kanyang pusong handang sumunod sa Diyos. At yun ang pinakamahalagang pamana na maiiwan niya sa aming lahat. Papa, thank you for the love you've shown, for every prayer that led us home. Before the world knew your name, you loved Mama just the same. Before you let so many through, you taught us what a father should do. More than pastor, teacher, guide, you're our Papa, our joy and pride. Thank you, Papa, for every prayer, for every burden you chose to bear. You showed us faith, you showed us grace, and led our hearts to God's embrace. The greatest gift you gave to me is a life that points to Calvary. Your story, faith, and testimony. To God alone be all the glory. Yeah, yeah. To God alone be all the glory. Yeah. You taught us how to trust the Lord, to keep our hearts close to His word. Through every season, joy and pain, you showed us God remains the same. You were never perfect, but you showed us the way, how to trust in God and kneel down to pray. Through the highs and lows, you still stood strong, teaching us faith when the road felt long. Not just by words, but the life you lived, by the love you showed and the heart you'd give. Papa, your story will always be a song of God's grace and victory. Happy birthday, Papa dear, we love you more with every year. Your story, faith, and testimony. To God alone be all the glory. Yeah. You were never perfect, but you showed us the way, how to trust in God and kneel down to pray. Through the highs and lows, you still stood strong, teaching us faith when the road felt long. Not just by words, but the life you lived, by the love you showed and the heart you'd give. Papa, your story will always be a song of God's grace and victory.